1 year overdue ka na nga ba sa OLA? Ang tanong, pupuntahan ka nga ba? Hi! Ako nga pala si Celine. At ngayong araw na to ay isa lang ang katanungan ko. May overdue ka na ba sa OLA? Alam mo yon, yung ilang buwan, paulit-ulit yung kanilang tawag at messages. Minsan meron pa ngang email. At meron din nagbabanta na pumuntahan ka nga nila sa inyong bahay. Nakakatakot? Nakaka-stress? Pero teka lang, wag na wag mong i-skip ang video na to, lalo na kung may utang ka sa mga loan apps, lagi kang tinatawagan or lagi kang tinetext. Nababahala ka kung darating ba talaga sila sa inyong bahay. Disclaimer, hindi ako abogado or financial advisor at hindi ko rin sinusulong ang pagtakbo sa mga utang. Ang video na to ay based sa karanasan, research at real life stories. Pero ikaw, kung may active case ka na at sobrang laki ng utang mo, mas mabuting kumonsulta ka sa iyong abogado. Pero kung ikaw ay kagaya ng karamihan na tinatakot, contact yung mga family mo o yung mga kaibigan, ka-workmates, ito ang chance mo para intindihin talaga kung ano yung totoo. Ano nga ba ang sagot? Pupuntahan ka nga ba? The answer is no. Bakit ko nga ba nagsabing hindi? Kasi karamihan ng mga online lending apps sa Pilipinas ay walang kakayahang legal para mag-serve ng demand letter sa bahay mo or magpadala nga ng tao. Madalas kasi yung mga nagsisilabas ng online lending app ngayon, yung mga 7 days na yan, ay hindi registered sa SEC or Securities and Exchange Commission. Ang kadalasan ginagawa lang nila ay yung manakot. Pero mga script yung mga yan. At tawagin nga itong final warning. Kaya kung napapansin nyo, kapag na-message kayo ng mga pupuntahan na kayo, final warning na to, pupunta sila sa barangay. Lalo na guys, no, kung maliit lang yung utang mo, kung 1,000 to 10,000 pesos lang naman yung utang mo. For example guys, no, kung taga Mindanao ka, di ba? Bakit pa sila mag-aaksaya ng panahon kung 1K lang inutang mo, then magta-travel pa? Kung yung office pala nila sa Manila, tapos pupuntahan ka nila, edi lugi pa sila sa pamasahe, di ba? Ani nila yung 1K, lugi pa sila. Pero syempre, may mga case din naman na pinupuntahan nila. Ito yung mga, madalas may utang 50,000 pataas, utang sa registered financing company, yung malalaking bangko na to. Pero kung mga OLA lang naman na hindi SEC registered, no? Tapos, puro pananakot lang yung ano nila, yung hawak nila, wala pong mangyayari. Pero hindi ko sabihin na takbuhan nyo yung utang ninyo, no? Mananakot lang sila guys, para nga magbayad kayo sa kanila. Syempre, yung mga yan, yung mga hindi registered, ay kadalasan mataas talaga yung kanilang patong. Kaya nga, talaga namang nalulubog ka sa utang. At naranasan mo na ba to? Yung feeling na tawag sila ng tawag kahit magsisimula pa lang yung umaga mo, alas 7 ng umaga, hanggang mapa-Sunday, text ng text, pupuntahan ka nga, habulin ka daw ng legal team, para kang may warrant, diba? Minsan kala mo, nahiya ka na lumabas kasi nga, ganun yung pakiramdam na parang may naghahabol sa'yo. Yung mga kaibigan mo na nilagay mo sa contact reference mo, minsan nga, yung mga hindi mo pa nilalagay na-access talaga nila yung contact, lalo na sa mga madalas na 7 days na mga OLA, yan yung may mga pakana na yung ma-access talaga nila yung contacts mo. Ikaw, napapahiya ka na, hindi ka makakain, hindi ka makatulog na maayos, yung feeling na pakiramdam na gusto mo na lang lumubog. Pero, no, wag kang matakot, kasi sabi ko nga, no, kadalasan hindi naman yan pumupunta. Unless talagang malaking financing company yung nagpahiram po sa'yo. Puro pananakot lang po yung alam nilang gawin. Ano nga ba yung dapat mong gawin kung 1 year overdue ka na sa OLA? Kalma lang at huwag matakot. Huwag magpanik sa unang text, sa pangalawang text, sa pangatlong text, pupuntahan sa ng legal team. Save lahat ng mga threats na pinapadala nila sa'yo. Protection mo lang to in case na namala yung kanilang harassment. I-verify kung legit ang OLA. Punta ka lang sa Securities and Exchange Commission website at i-type lang ang app na hinahanap mo. At kung wala sila doon, meaning hindi talaga po sila legal, no? Kung legal naman, kung may kakayahan ka magbayad, makipag-settle, no? Gumawa ka ng tamang paraan para mabayaran niya. Kahit pa konti-konti, or kausapin mo sila about doon sa interest na binigay nila sa haba ng panahon. Minsan kasi nag-offer lang sila yung talagang principal amount lang yung babayaran mo. Yun yung mismong inutang mo. Kahit 1 year na yung lumipas, basta kausapin mo lang. Pero kung hindi sila pumayag at legal sila, no? Bayaran mo at least pa konti-konti. Gumagalaw yung tripod ko. At of course, syempre, wag mo silang tatakasan. Pero wag mo naman ding hahayaang apihin ka, di ba? Di mo kailangan magtago. Wag na wag ka ding mananahimik. Teka lang nga. Wag na wag ka ding mananahimik kapag nga ikaw ay inaabuso. Tandaan po, ang utang ay pwede pong bayaran, pero ang dignidad po ay hindi. Kung nandito ka ngayon at napapanood mo pa to at nakarating ka dito sa dulo ng aking video, ibig sabihin ay handa kang harapin yung mga utang mo kasi napunta ka nga dito, meaning sinerch mo to, di ba? Kung na-stress ka, kung na-burnout ka, at parang gusto mo nang sumuko, Celine is here to remind you
you. Hindi mo kailangan tumakbo, pero kailangan hindi ka rin matakot. Like and share at comment sa baba kung ano ang experience mo sa kung wala nagtuturo sa'yo kung paano harapin to, tayo na ang magsimula. So, yun lang guys. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye.